Alam nating lahat na si Ripple ay hindi po basta-bastang kumpanya dito sa mundo ng crypto. Isa ito sa mga pinaka-ma-impluwensyang project pagdating po sa blockchain technology at cross-border payments. Pero ngayong taon ay tila papasok si Ripple sa isang mas malalim at mas seryosong larangan. Yan po ay ang mundo ng institutional DeFi. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit nagsimula si Ripple sa paghahanap ng isang bagong Vice President na mangunguna sa mga institutional DeFi partnerships. Ano ba ang motibo sa likod ng hakbang na ito? At ano po ang connection nito sa bagong batas ng Genius Act? At bakit po ito napaka-importante para sa hinaharap ni XRP? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, kamakailan lamang po ay in-announce ni Ripple ang kanilang opisyal na paghahanap para sa isang Vice President na pamumunuan ang kanilang institutional DeFi efforts sa ilalim po ng Ripple X Division. Ang layunin ng posisyong ito ay malinaw. Gusto nilang palakasin ang paggamit ng XRP Ledger sa mga malalaking institution sa sektor ng finance at digital assets. Ang bagong VP or Vice President ay inaasahang bubuo ng strategic partnerships sa mga asset managers, stablecoin providers at tokenization providers. Ibig sabihin, si Ripple ay hindi lang basta nagtatayo ng partnerships, kundi nais po nilang sukatin ang impact ng bawat isa sa pamamagitan po ng measurable growth sa asset volume at market activity. Ano naman po ang magiging papel ng bagong Vice President sa roadmap ni Ripple? Ang Vice President na ito ay hindi lang limitado sa pakikipag-ugnayan sa mga kasosyo or kapartners. Siya rin ang mangunguna sa paggawa ng kabuuang institutional DeFi strategy ng Ripple. Kasama rito ang pagpapalawak ng mga oportunidad para sa pag-unlad at ang pagbuo ng mga lending protocols, RLUSD vaults at permissioned domains. Ang lahat ng ito ay nakatuon para sa mga regulated institutions. Kaya importante po ang mapipiling Vice President ay may malalim na karanasan or experience sa parehong traditional na finance at blockchain technology. Ngayon ay ano naman po ang klaseng kandidato ang hinahanap ng Ripple? Si Ripple po ay naghahanap ng isang bihasa at veteranong leader. Isang tao na may higit 15 years na experience or karanasan sa financial services. Dapat ay may malalim po siyang kaalaman sa capital markets at economic infrastructure. Hindi sapat ang basic understanding sa crypto. Kailangan ay meron po siyang strategic vision at kaya po niyang makipagnegosasyon sa pinakamataas na antas. Bukod dito ay dapat din siyang may karanasan sa blockchain systems dahil ang kanyang trabaho ay magiging pundasyon ng bagong direksyon ni Ripple. Ngayon ay paano naman naapektuhan ng Genius Act ang hakbang ni Ripple? Napaka-timing ng announcement na ito ni Ripple dahil halos kasabay nito ang pagpirma ni US President Donald Trump sa Genius Act. Ang batas na ito ay nagbigay po ng legal na framework para sa mga stablecoins sa Amerika. Ayon po sa batas, kailangang suportado ng liquid assets tulad po ng US dollars o short-term government bonds ang mga stablecoins. At hindi lang yan, kailangan ding i-disclose ng mga issuer ang kanilang reserve composition para sa transparency. Kaya hindi po nakakagulat kung bakit biglang tumaas ang interes ng mga tech at finance firms sa stablecoins. Isa ito sa mga rason kung bakit gustong maging maaga si Ripple sa pagposisyon sa institutional DeFi market. Ngayon ay ano naman ang babala ni McDonald tungkol sa stablecoins?
Ayon kay McDonald, isa po siya sa mga eksperto sa larangang ito, ay hindi po dapat basta-basta pinapasok ang stablecoin projects. Hindi ito simpleng branding extension lang ng isang kumpanya. Kailangan daw ay may maayos na infrastructure. Kung hindi, ay maaring magdulot ito ng malaking panganib hindi lang sa mga issuer kundi pati sa mga gumagamit or users. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ni Ripple ng tamang leader. Isang taong may sapat na kaalaman, diskarte at kakayahan para pamahalaan ang ganitong klase ng inisyatiba. Ngayon, bilang panghuling tanong ay paano naman makikinabang sa XRP sa institutional DeFi push na ito? Habang si Ripple ay gumagawa ng hakbang sa institutional DeFi, si XRP naman ang natural na makikinabang. At bakit? Dahil lahat ng DeFi activities na papasukin ng mga institution ay gagamit ng XRP Ledger bilang backbone. Ibig sabihin ay tataas ang demand at liquidity ng XRP. Kapag mas maraming institution ang gumagamit ng XRP para sa tokenization, lending o stablecoins, mas magiging malawak po ang adoption nito. At mas malawak ang adoption ay posibleng magdulot ng positibong epekto sa presyo ni XRP. Ren, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay napakahalaga po ng development na ito. Una ay pinapakita po nito na patuloy ang paglawak ni Ripple sa mas malaking larangan. Pangalawa, kapag naging matagumpay po ang institutional DeFi push nila, ay posibleng tumaas po ang demand kay XRP. At syempre ay makikinabang po tayong holders nito. Bukod dito ay mas lumalalim ang ugnayan ng crypto sa traditional finance. Ibig sabihin ay habang lumilipas po ang panahon ay mas nagiging lehitimo at regulated ang mundo ng crypto. Magbibigay po ito ng mas maraming oportunidad at seguridad para sa ating mga retail investors. At bilang panghuli, para sa akin, ang desisyon na ito ni Ripple ay isang matalinong hakbang. Habang maraming project ang nahihirapan sa regulatory compliance, si Ripple po ay gumagawa ng paraan para makipag-partner sa mga institution sa maayos at legal na paraan. Ang pagkuha po ng isang karapat-dapat na Vice President para sa DeFi ay patunay na seryoso sila sa kanilang plano. Hindi ito isang hype-driven move, kundi isa itong long-term strategy. Ipinapakita po nito na si Ripple ay hindi lang nakatuon sa retail adoption, kundi pati na rin sa institutional revolution ng blockchain technology. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.